Wika ng ating bida sa ikatlong kapatid na hindi niya nga raw alam na kung nasaan na nga raw ang demigod mirror. Sa pagsisinungaling ni Chinshu, bigla na lamang nagalit ang ikatlong kapatid niya, dahil pinagloloko nga raw siya ng ating bida. Paliwanag naman ni Chinshu na hindi nga raw siya nagsisinungaling sa kanya, at wala talaga siyang demigod mirror sa kanyang pagmamayari, at sinabihan niya din ito na kung mayroon siyang kakayahang hanapin ito, at kung meron sa kanya na nga raw ito. Nainis naman rito ang kasama ng ikatlong kapatid dahil naglakas loob nga raw siyang linlanggan ang kanyang master. At ipapakita niya nga raw sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya dali-dali naman itong umatake sa ating bida, ngunit sa kabutihang palad, madali lamang itong naiwasan ni Chinshu na walang kahirap-hirap, at kasabay nun, naghanda naman ang ating bida na umatake para makabawi ito sa ginawa ng lalaki sa kanya, kaya sa ganun, buong-buo naman sinalo ng lalaki ang pag-atake ng ating bida sa kanyang pagmumukha, pagkatapos nun, tumilapon naman ito sa sahig. Nagulat naman rito ang ikatlong kapatid, dahil si Chinshu ay walang silbi kailan lang, at ito nga raw ay isang himala. Nahihirapan naman bumangon rito ang lalaki dahil nakatanggap ito ng malakas na atake sa ating bida, at wika din niya habang naghahanda itong umatake sa malayuan, na ito nga raw ang tinatawag niyang moonlight technique, at ito nga raw ang tinuro ng ikatlong demigod sa kanya. Kasabay nun, binitawan na niya ang kanyang atake, habang sinasabi niya sa ating bida na tanggapin niya nga raw ang kanyang moonblade slash. Ngunit pinaghandaan naman ito ni Chinshu, kaya tinaas niya ang kanyang kamay, habang pinagdidikit niya ang kanyang mga kamay para makabuo ito ng isang atake na pang-counter sa atake ng lalaki. Sa ginawa ng ating bida nakabuo naman ito ng aurang halimaw. At wika din niya na ang kanyang aurang aso ay kakainin niya nga raw ang kanyang moonlight slash, at ayun na nga binasag na ng ating bida ang teknik ng lalaki. Sa nasaksihan ng lalaki, laking gulat na lamang ito sa kanyang sitwasyon dahil madali lamang nasira ang pinagmamalaki niyang teknik. Sabi ng ating bida sa lalaki, habang hawak niya ang kanyang beast flame aura, na maghanda nga raw ito sa kanyang alaga dahil ipapakagat niya nga raw ito para magkaroon ito ng rabies. Kaya dali-dali niya nang inutusan ang kanyang beast flame aura. Sa ginawa ng ating bida, nagmamadali naman tumakbo rito ang lalaki para hindi ito mapuruan sa paparating na atake, kaya sumigaw rito ang ikatlong kapatid na tumigil nga raw ang si Chinshu sa kanyang ginagawa. Hindi naman ito pinansin ni Chinshu kaya kinagat na ng beast flame aura ang paa ng lalaki. At kasabay nun, lumingon naman ito sa kanyang kapatid, habang sinasabi niya rito na dapat lamang sa kanya iyon dahil sa pagmamaliit niya sa kanyang kakayahan. At wika din niya sa kanyang isip na hindi niya nga raw inasahan na ang skill na Dog Eats Moon, na nakuha niya mula sa sign-in system ilang araw na ang nakalipas ay magiging napakalakas. Pag-alit naman na nagsaad ang ikatlong kapatid, Chinshu, paano nga raw siyang naglakas loob na saktan ang kanyang tao. At nagtataka din ito na kung ano nga raw ang nangyari, dahil ang kakayahan nga raw ni Chinshu ay talagang kayang talunin ang kanyang full moon skill. Sabi din ni Chinshu sa kanyang kapatid na dapat lang iyon sa kanya, para makaranas din ito ng isang leksyon sa kanyang kahangalan. Nagalit naman rito ang kanyang kapatid, kaya nilabas na niya ang kanyang aura para sindakin si Chinshu, at wika din niya na lumuhad na nga raw ito sa kanya, at humingi nga raw ito ng tawad sa kanyang ginawa. Nginisihan naman siya ng ating bida, at sinabihan niya ang kanyang kapatid na kung hindi ito luluhod, ano nga raw ang mangyayari sa kanya. Kasunod nun, lumipad naman rito ang ikatlong kapatid, habang sinasabi niya sa ating bida na titignan nga raw nila ngayon. Tumingin si Chinshu sa lokasyon ng kanyang kapatid, dahil lumilitaw nga raw ang buwan, kasama ang araw. Kaya napansin din ito ng mga tao sa baba, habang sinasabi nila na ito nga raw ang ikatlong demigod. Ipinapakita niya ang kanyang lunar divine body. At ang langit at lupa ay nagbago ng kulay, ang katawan ng Diyos ng buwan ay talagang nakakatakot. At ang ika-18 demigod ay talagang gustong mamatay sa kamay ng ikatlong demigod, ito nga raw ay masyado hangal. Wika din itaba ang katawan ng Diyos ng buwan ay may kapangyarihang supilan ang langit at lupa. Natatakot nga raw siya, sa pagkakataong ito, tapos na ang ika-18 demigod. Bumalik naman sa hangal habang nagpapalabas ito ng kanyang malakas na pressure sa ating bida. Nahirapan rito si Chinshu sa nilalabas na pressure ng kanyang kapatid, kaya sinabihan niya ito na wala nga raw itong kakayahan na gawin ito sa kanya. Kaya kasabay nun, inactivate na ni Chinshu ang kanyang Sun Divine Nika Body,
kaya nagkaroon naman rito ng pulang liwanag patungo sa ating bida. At makikita na natin si Chinchu na naka-activate na ang kanyang Sun Divine Nika body sa kanyang likuran, at nagkaroon din rito na isang maliit na bowl ang araw sa taas ng ating bida. Sa nasaksihan ng hangal na gulantang naman ito sa kanyang nakita, at sinabi niya din na ito ay imposible. Kasabay nun, pinakawalan na ng ating bida ang kanyang maliit na araw para masira ang domain ng hangal, kasabay nun, tuluyan ng kinain ng bowl ang araw ng ating bida ang domain ng hangal kaya lumiwanag na ang buong lugar. Nasilaw naman ang mga tao sa baba, dahil sobrang nakakasilaw nga raw ng Divine Sun Divine Nika body, at narinig nga raw nila sa sabi-sabi na ito nga raw ay isang maalamat na Divine body noong ancient time. Sabi din ni Taba habang nasisilaw din, na biglang tumutok ang ating bida sa Sun Divine Nika body. At sa kanyang pagkaunawa, ang Sun Divine Body ay pangunahing ginagamit upang talunin ang Lunar Divine Body. At buong lakas din itong sumigaw para ipagmalaki ang ating bida na ang ika-18 demigod ay sobrang makapangyarihan. Walang sino man ang makatiis sa sikat ng araw na inilalabas ng Diyos ng araw. Bumalik naman ang eksena sa taas. Habang nahihirapan na nagsaad ang hangal sa kanyang isip, ang Sun Divine Nika Body, at Divine Moon Body niya ay talagang pinipigilan nito, at papaano nga raw ito posible. Sinabihan naman siya ng ating bida na natatakot nga raw siya dahil siya na ang kailangang lumuhad ngayon. Nanggalaitin naman sa galit ang hangal sa kanyang narinig kaya dali-dali naman itong naghandang umatake, habang sinasabi niya kay Chinchu na bagaman ang kanyang katawan ay pinipigilan ng iyong Sun Divine Nika Body, ngunit ang kanyang pagsasanay ay higit na mataas kaysa sa kanya, at ngayon kailangan niya na nga raw mawala sa mundong ito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang may lumitaw na isang nilalang sa void space. Ang dumating pala ang Patriarch ng lungsod ng Sun Island, wika din nito sa hangal na tumigil na nga raw ito sa kanyang ginagawa, kaya ginamit ng Patriarch ang kanyang kamay para atakihin ang hangal. Nabahala naman rito ang hangal dahil hindi na niya ito maiiwasan pa. Kaya sa ganun, buong-buo naman ito sinalo ng hangal, at lumubog din ang katawan nito sa lupa habang nakaangat ang kamay nito sa mga bato. Wika naman ng isang lalaki habang nakaluhod, na ito nga raw si Master Yang Ming mula sa Sun Island. At sambit din nito na tanggapin nga raw ni Master Yang Ming ang kanilang paggalang, at sabi din ng iba ang kanyang lakas ay kahit ang langit at lupa ay nakakaramdam ng presyon. Wika din ng ating bida sa kanyang isip na ito ang master ng isa sa 7 lumulutang na isla, ang tagapagtatag ng Sun Island. Nagulat din si Chinchu dahil ito nga raw ay isang kontrabida. Sabi naman ni Master Yang Ming sa ating bida, ang ika-18 demigod na si Chinchu, ay nagising na. Siya ang Sun Divine Nika Body, at mula ngayon, sambahin niya nga raw siya at mag-ensayo sa kanyang Sun Island. Sabi naman rito ng mga lalaki na ang ika-18 demigod ay talagang mapalad. Talagang tinanggap siya bilang disipulo ng leader ng sekta. Hindi ito nangyari sa Yuhua sect sa loob ng daan-daang taon. At si Master Yang Ming ang pinakamahusay sa lahat ng mga guro. Sa pagkakataong ito, ganap na magbabago ang kapalaran ni Chinchu. At ang pagkainggit ay walang silbi, ginising niya ang Sun Divine Nika Body sa isang kritikal na sandali. Ito ay isa sa mga alamat na sinaunang katawan. Kasunod nun, niyaya na ni Master Yang Ming si Chinchu na sumama ng araw ito sa kanya papunta sa kanyang sekta. Wala naman pagdadalawang isip na sumama ang ating bida dahil magiging malaking tulog ito kay Chinchu para ito ay lumakas kaagad. Kaya nagpaalam na ito sa kanyang kapatid na magkita na lamang sila sa susunod. Wika naman ng hangal na pagbabayaran nga raw ni Chinchu ang ginawa niya sa kanya, at maghanda nga raw ito sa paghihiganti niya. Makalipas ang ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa Sun Island, habang nagpakilala ang ating bida kay Master Yang Ming, na siya nga raw ang ika-8 anak ng Diyos na si Chinchu, at gumagalang nga raw ito sa kanya. Sabi ni Master Yang Ming, ang Sun Divine Nika Body, o kahit ang Solar Body. Ang Yuhua Gate ay hindi pa nakakakita ng isa sa loob ng libu-libong taon. Lalo na kung ito ay pagmamayari ng isang tao mula sa Hautian Realm, mas bihira pa ito, at hindi pa ito naririnig sa loob ng libu-libong taon. At sabi din niya kay Chinchu habang may nilabas itong isang bagay, simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa Sun Island. Sa sinabi ni Master Yang Ming sa kanya nagulat naman rito ang ating bida, ngunit hindi naman ito tinanggihan ni Chinchu kaya dali-dali niya na itong kinuha,
Wika din niya kay Master Yang Ming na bakit nga raw napakabilis nga raw nitong magdesisyon. Sambit din ng ating bida sa kanyang isip, na itong token na ito ay ang patriarka lang ang meron, at bakit siya hahayaan ni Master Yang Ming na humawak sa Sun Island pagdating niya dito. At masyado nga raw itong mabait sa kanya. Paliwanag naman ni Master Yang Ming, mahina ka na sa loob ng maraming taon, ngunit kapag lumipad ka na sa kalangitan, hindi mo na kailangang itago ang iyong walang kapantay na banal na katawan. Kapag naging malakas ka na ang iyong espada ay nakatutok sa kalangitan, wawasakin mo ang lahat. At nagtitiwalang araw ito sa ating bida. Naiintindihan naman ito ni Qin Shu kaya nagbigay galang naman ito kay Master Yang Ming. Malilipat naman ang eksena sa lugar ng ikapitong demigod. Habang nagsasaad nga itong pinupuri si Qin Shu na magaling nga raw ang ating bida na magtago ng trump card. At hindi niya nga raw talagang inasahan na nang ilabas niya ang kanyang pinakamalakas na galaw, hindi lamang niya pinigilan ang ikatlong demigod kundi pati na rin ang yelo at lupa. Pati si Master Yang Ming ay napansin siya. Talagang mahusay nga raw itong magtago ng lakas. Wika ng matanda na kahit gaano pa siya kalalim magtago, hindi niya kailanman may tatago ito sa huli. Paano sila maihahambing sa iyo? Dahil may hawak kang tunay na trump card sa kamay niya, at hindi ito kailanman malalantad. Nagtanong din ito sa ikapitong demigod, dahil ang ikalabing-walong demigod ay nagamit na ang kanyang trump card, dapat na ba nilang kumilos? Sabi naman ng ikapitong demigod na ang plano niya ay patuloy lang siya sa pagsubaybay sa ating bida, bagaman si Qin Shu ay tinanggap bilang alagad ng pinuno ng angkan, palaging nahihirapan ang mga pinuno ng angkan na makialam sa mga alitan sa pagitan ng mga demigod. Isang walang silbing tao ang nakarating sa floating island, ang katotohanan ito lamang ay magdudulot ng galit sa marami, at ang mga darating na kaganapan ay magiging mas kapanapanabik. Malilipat din ang eksena sa lungsod ng ikalabing-isang demigod. Habang ito ay nakikipaglaban sa isang halimaw para gamitin ito sa kanyang pagsasanay, kasabay nun, tinutok niya ang kanyang sandata para sabihin sa halimaw na sumugod ng araw ito, at sumugod naman rito ang halimaw. Kaya sa isang pagwasiwas lamang ng kanyang sandata madali lamang itong namatay. Ngunit nagalit naman rito ang ikalabing-isang demigod, ang walang silbing Qin Shu ay talagang nagising ang Sun God body at umakyat pa sa lumulutang na isla, at hindi nga raw ito mukhang totoo. Kasabay nun, nagsalita naman rito ang kanyang babaeng tauhan, ang ikalabing-isang demigod, at hindi lang iyon, pinatay ni Qin Shu ang iyong alipi na si Zhang Quan ilang araw na ang nakalipas. Nababahala nga raw siya baka may gawing hakbang ang ikawalong demigod sa kanya. Sabi ng ikalabing-isang demigod na hinahamon talaga siya ng kanyang kapatid sa madugong laban. At wika din niya, ang Sun Divine Nika body ay talagang isa sa mga pinakamagagandang sinaunang katawan. Kung makuha niya ito kay Qin Shu, ang kanyang pagkakataon na makipagkompetensya para sa trono ay lubos na tataas ang porsyento niyang magtagumpay. Malilipat naman ang eksena sa Mon Dynasty. Habang may nagsasanay rito na isang babae, at kumikilos din ito ng napakabilis para makabuelo ito sa gagawin niyang atake sa halimaw na ibon sa taas, kaya walang kahirap-hirap niya itong napuntahan at sa pamamagitan lamang ng isang was-iwas ng kanyang sandata, madali niya lamang napatay ang halimaw na ibon. Ang babae na ito ay ang ika-9 na prinsesa ng dinastiyang Buwan. Wika naman rito ng mga lalaking nanonood sa baba, ang katawan na yelo ng jade ng ika-9 na prinsesa ay walang kapantay, walang hanggan. Bilang pinuno ng nakababatang henerasyon ng Mon Dynasty, karapat-dapat lamang ang reputasyon ng ika-9 na prinsesa. At basta bigyan siya ng kaunting oras, makakasali na ang ika-9 na prinsesa sa laban para sa trono. Pagkatapos magsanay ng ika-9 na prinsesa na pabuntong hininga na lamang ito sa pagkapagod, kasabay nun, dumating ang prinsipe na nagmula sa Longxiang Kingdom, habang may dala itong regalo na elixir sa ika-9 na prinsesa, at masaya din itong nagsaad, na ang spirit gathering pill na dinala niya ay maganda dahil nagmula ito sa kanilang kaharian. Sabi naman ng ika-9 na prinsesa sa prinsipe, na talagang masagana ang kanilang kaharian, dahil kaya nilang basta-basta na lang ibigay ang isang bagay na kasing mahalaga ng spirit gathering pill. Sabi naman ng prinsipe sa ika-9 na prinsesa, bagaman hindi kulang ang kaharian ng Longxiang Kingdom sa mga likas na yaman at kayamanan, hindi niya nga raw ito basta-basta ibinibigay. At wika din ito habang pinagpapawisan, dapat alam na ng ika-9 na prinsesa ang kanyang pagkahumaling sa kanya, kaya niya ito ginagawa.
Sabi ng ika-9 na prinsesa sa prinsipe, na nagbibiro lamang siya sa kanyang mga pinagsasabi sa kanya, at nagpaalam na din ito na aalis na nga raw siya papunta sa Yuhua Gate, at manatili munang araw rito ang prinsipe sa Mon Dynasty. Kasabay nun, umalis na ito habang sinasambit niya sa kanyang isip, matalino nga raw siya at may katawan na parang yellow at jade, talagang espesyal ito. Kahit na ikaw pa ang prinsipe ng Dragonlong Siang Kingdom, paano ka magiging karapat-dapat sa akin? Upang maging aking daw partner, ang kinakailangan ay magkaroon ng isang banal na katawan. Halimbawa, ang ikatlong demigod ng Yuhua Sect, na mayroong Moon Divine Body, ay pumasok na sa Moon Island para sa pagsasanay, iyan nga raw ang walang kapantay na karangalan na susundan niya. Kasabay nun, nagtanong naman rito ang prinsipe sa ika-9 na prinsesa na kung pupuntang araw ba siya sa Yuhua Gate. At narinig niya nga raw na ang ika-7 prinsipe ay ikinulong ng walang silbing ika-18 demigod, at nagtanong din ito na kung pupunta bang araw siya sa Yuhua Gate dahil doon. Sumang-ayon naman rito ang ika-9 na prinsesa na oo, dahil sa paglipas ng mga taon, lahat kayo ay niloko ang ika-18 demigod at nakakuha ng maraming benepisyo. Sinasabi nga, nangangahulugan din ito na ang isa ay handang makipaglaban, at ang isa ay handang magdusa. Pero ngayon, hindi niya alam kung ano nangyari sa ika-18 demigod na iyon, bigla niyang dinakip ang kapatid niya at humingi ng 10 beses na halaga ng mga bagay na iyon. Wika ng prinsipe na hindi niya na kailangang hawakan ito mag-isa. Kilalang-kilala niya si Qin Shu, siya ay sakam, duwag, at walang kakayahan, at tutulungan niya nga raw ang ika-9 na prinsesa na ayusin ito. Kasabay nun, umalis na ang ika-9 na prinsesa, at kinuha na niya ang kanyang sandata, habang sinasabi niya sa prinsipe walang dahilan para mag-alala siya, dahil sa kanyang mga mata, ang mga walang silbing demigod tulad niya ay walang magagawa sa kanya. Magsasalita pa sana ang prinsipe nang biglang umalis na ang ika-9 na prinsesa. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, naglalakbay na ang ika-9 na prinsesa patungo sa lugar ng ating bida. At wika din ito sa kanyang isip sa pagkakataong ito, pumunta nga raw siya sa Yuhua Gate hindi lamang para iligtas ang kanyang kapatid, kundi higit sa lahat, upang hingin ang Ice Spirit Medicine, dahil ito ay isang banal na gamot, ang kalidad nito ay pangalawa lamang sa isang elixir. Kung gusto niyang i-evolve ang kanyang Ice Jade Body sa Solar King Body, kailangan niyang inumin ang banal na gamot na ito. Ang ikatlong demigod ay nakilala na siya noon, at nahulog na siya sa kanyang kagandahan, at hindi nga raw ito tatanggi sa kanyang kahilingan. Malilipat ang eksena sa Sun Island ng ating bida. Masaya na binabati ni Taba ang kanyang master, dahil nakuha ng araw niya ang kontrol ng Sun Island. At wika din niya na ito ay isang walang kapantay na kayamanan, isang bagay na wala pang demigod na nakamit noon. Mukhang talagang pinahahalagahan siya ni Master Yang Ming, at mayroon potensyal ang kanyang master na maging isang dakilang emperador. Nagtanong si Qin Shu kay Taba na kung alam bang araw niya ang House Treasure. Dahil ang alam niya na ang Floating Island ay isang sagradong lugar para sa pagsasaka, pero ano ba ang tungkol sa House Treasure? Pinaliwanag naman ito ni Taba. Narito ang isang bagay na hindi niya alam. Sa mga ninuno ng Yuhua Sect, si Master Yang Ming lamang ang may hilig sa pagkolekta ng mga likas na materyales at kayamanan. Pati ang mga alamat na elixir at mayroon din si Master Yang Ming nito, bawat isa ay isang bihirang kayamanan na nilikha ng langit at lupa. Napaisip naman rito ang ating bida, dahil ang bawat bote ng elixir ng immortalidad ay natatangi. Ayon sa alamat, ang pag-inom nito ay maaaring magbigay sa iyo ng isa pang buhay, at hindi niya nga raw alam kung totoo ito o hindi. Makalipas ang 3 araw, umaakyat na naman ang ating bida sa bundok para gawin ang quest ng kanyang system. Sabi ng system binabati niya nga raw ang host sa matagumpay niyang pag-sign-in ng 15 beses sa sunod-sunod na araw sa Juyun Mountain. Nakakuha nga raw ang host ng karagdagang gantimpala ang Martial Pulse Preservation Pill. Sinuri naman ito ng ating bida, ang Martial Vein Preservation Pill ay maaari itong makatulong sa mga nag-aaral na makalagpas at maglatag ng pinakamatatag na pundasyon sa larangan ng martial arts. Dagdag din niya, na sakto lamang lumabas ang pills na ito para mag-breakthrough siya sa susunod na antas. At walang pangangailangang pumili ng ibang araw. Ngayon, magtatagumpay nga raw siya sa susunod na antas ng martial arts. Kasabay nun, kinumsumo na ng ating bida ang Martial Vein Preservation Pill. Sa kabilang banda,
Nakapunta na ang ika-9 na prinsesa sa lungsod ng ating bida, habang sinasabi niya na hindi niya nga raw alam kung nasaan ang ika-18 demigod ngayon. Kailangan niyang ayusin muna ang sitwasyon ng kanyang kapatid, bago niya hanapin ang ika-3 demigod para makuha ang potion. Kasabay nun, napansin niya naman si Taba, kaya pagalit itong nagtanong na kung nasaan nga raw ang ating bida.